Ito mga sangkay, share ko sa inyo pag ako ng aking simpleng recipe ng aking garlic bread. So bali kung kayo ay hindi mahilig sa tinapay na matamis, ay ito mga sangkay, itong tinapay na to ay isa sa mga tinapay na hindi matamis. So ayan, ito yung ating dough, gagawin na natin. Kailangan lang natin ng asukal. Sunod ilalagay natin yung asin. Sundan nyo lang na maayos mga sangkay yung proseso. At yung mga sukat ng mga ingredients dapat ay eksakto. Naglagay ako ng powder milk. Sunod ay maglagay tayo ng garlic powder. Next ay tubig. Double check nyo mga sangkay, yung mga sukat ng mga ingredients. Isa yan sa mahalaga para hindi tayo magkamali sa ating ginagawa o sa ating minamasa. So yan mga sangkay, bali dito sa part na to, yung tubig natin is para ito sa may makina, yung gagamitan ko ng dough roller. Pero kung sakaling mano-mano ang yung gagawin ay magdagdag na lamang kayo ng tubig. Ayan, naglagay nga pala ako ng shortening. So kung wala kang shortening mga sangkay ay pwedeng margarine. At tinunaw natin yung asukal. Next ilalagay natin yung ating harina at ang ating yeast at yung ating bread improver. Next step ay bubuuhin ko lamang itong aking minamasa. Ulit ko mga sangkay, gagamitan ko itong makina. Kung sakaling kayo ay gagawa nito sa bahay at wala kayong makina ay pwede po. Bali lamputan nyo lamang inyong dough para hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis pag mano-mano proseso. At ito na mga sangkay, gagamitan ko na ng makina para mas mabilis ko mapakinis itong ating dough. So yan, pagkatapos natin mapakinis dyan is papahiran lang natin ng manipis na lard or shortening. So bali dito sa part na to is titimbangin ko yung ating dough. Ang bawat timbang niyan is 320 grams. So yun mga sangkay, bali simple lamang itong ating recipe, kaya wag kayo basta-basta magpa-fast forward para wala po kayong makaligtaan na proseso sa paggawa nitong ating garlic bread. At pagkatapos kung matimbang ay meron tayong margarine at saka garlic powder. Pagsasamahin lang natin yung dalawang ingredients na yan. So bali tansyahin nyo na lamang mga sangkay yung ating garlic powder. Siguro yung linagay ko dyan is 60 grams na margarine at naglagay ako ng 20 grams na garlic powder. At haluin lamang natin na maayos. So bali panoorin nyo ng maigi yung ating video mga sangkay dahil itong ating video ay maraming proseso rin. Kaya dapat ay huwag kayong magpa-fast forward. Maiksi lang naman itong ating video. So ayan, itong ating dough is ginamitan natin ng rolling pin. Ninipisan lang natin ng bahagya. Hindi naman totally manipis. At ipinahid natin yung margarine na may garlic powder. So ganyan lamang mga sangkay, at maglalagay ako ng dahon ng sibuyas. Ayan o, dahon ng sibuyas yan mga sangkay. Litan nyo lamang ang pagkakahiwa. So bali sa paglagay ng dahon ng sibuyas is nasa inyo na po kung gaano karaming dahon ng sibuyas ang gusto nyo ilagay. At kapag nilagay na natin yan, ay roll lamang natin. Yung parang nag-roll lang tayo ng cinnamon roll. Ganyan lang mga sangkay, huwag nyo masyadong ihigpitan. Pagmasdan nyo na lamang yung video kung paano ko ginawa or pinorma itong ating garlic bread. So ganyan lang kasimple mga sangkay. At kung nagustuhan mo yung ating video ay syempre wag nyo kakalimutan mag-like at share ng ating video at paki-follow na rin po ng aking page. Ayun, pagkatapos natin ma-roll ay isinuso ko dito sa ating breadcrumbs. Breadcrumbs lang yan mga sangkay ha. Yung ating kaya hindi matamis itong ating tinapay. So bali yung may asukal lang talaga dyan is dough. So bali yung ating mga ingredients na ginamit dito is mga simpleng ingredients lang. Mabilis nyo mahanap sa mga pamilihan. Sa palengke mga sangkay, makakabili na kayo ng mga ingredients sa ating mga ginamit dito. Kaya hindi kayo mahihirapan maghanap ng mga sangkap dito sa ating ginawang garlic bread. At pagkatapos nating may baston lahat mga sangkay is huwag kakalimutan i-rest bago natin i-cut or bago natin putol-putulin. So ayan, bali pinahinga ko lamang yan ng 30 minutes bago natin i-cut. So yung bawat baston dyan is mayroong 8 cut or 8 putol. Bali ito nga palang ginawa ko mga sangkay is 1 kilo. So bali nakalagay dyan sa caption yung mga sukat ng mga ingredients is pang 1 kilo po yan. Pero kung marami po para sa inyo ito ay pwede nyo pong hatiin yan para makagawa po kayo ng kalahating kilong garlic bread. At kung sakali naman gagawin nyo ito para pang negosyo ay wag nyo pong kakalimutan mag-costing. Isa sa part ko sa pagnenegosyo ng tinapay ay yung pagko-costing. Alamin nyo po kung magkano ang inyong naging puhunan. At para naman sa iba pang recipe ng aking tinapay ay nandiyan sa aking page sa playlist mga sangkay. Marami nang naka-upload dyan. Nasa caption po nakalagay yung mga sukat ng mga ingredients na aking ginamit. Or kung gusto mo naman ipasyalan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil mas marami na pong naka-upload doon na recipe about baking. Sana po ay makatulong sa inyo ang bawat video na inyong mapapanood. At ito na nga mga sangkay, bawat tray is may laman po yan na 16 piraso. So bali, i-rest muna natin yan bago natin isalang. So ganyan lang kasimple yung paggawa natin ng ating garlic bread. At ayan mga sangkay, bali nakagawa tayo ng 45 pieces na garlic bread. So ayan, bali pinalsa ko lamang yan ng 50 minutes bago ko isalang. At ito na nga, yung init ng ating oven is 180 degrees Celsius. So bali wag nyo kakaligtaan mga sangkay dahil madali lang maluto itong ating garlic bread. At ayan, after 16 minutes mga sangkay, luto na yung ating garlic bread. So ayan, bali dito sa part na to mga sangkay is amoy na po dito yung ating garlic powder na ating nilagay. So ayan, kung gusto nyo pong mag-extend pa ng minuto para mas tosta, yung mahilig sa tostado ay pwede po kayo mag-extend. At ito na yung ating bagong luto na garlic bread. At ayan mga sangkay, ito na yung ating finished product. Wag nyo kakalimutan mag-like at share itong ating video kung sakaling nagustuhan nyo itong ating video. At pakifollow na rin po ng aking page. Thank you for watching. See you on my next video.